Binuksan nila ang hatch para makapasok sa ibaba. Makapal na puting ulap ang umaakyat sa itaas na deck. Isang sulyap ng apoy ang nagsindi sa usok at sumabog bilang bola ng apoy. Mga 70 nautical miles mula Rio de Janeiro, sa hilagang silangang baybayin ng Brazil, may malalawak na reserba ng langis at gas. Ang Roncada Field sa Campos Basin ay natuklasan noong 1976 at sumasaklaw ng mahigit 60 square nautical miles sa lalim na 1,502,700 metro ng tubig. Nang matuklasan, tinatayang may 2.7 bilyong bariles ng langis at 27 bilyong kubikometro ng gas ang reserba ng Roncada Field. Nakuha ng Petrobras, isang Brazilian multinational energy corporation, ang karapatang gamitin ang reserbang ito. Itinatag ang Petrobras noong 1953 at bahagyang pagmamay-ari ng pamahalaan ng Brazil. Isa ito sa pinakamalalaking kumpanya sa Latin America na nakabase sa Rio de Janeiro, Brazil. Para magamit ang langis sa Roncada Field, naglagay ang Petrobras ng P-36 Floating Production Unit. Ang P-36 semi-submersible ay dating floating drilling at production unit na tinawag na Spirit of Columbus. Itinayo mula 1,900 at 84 hanggang 1,974 sa Italia. Orihinal itong dinisenyo para sa 500 metrong lalim ng tubig, kayang magproseso nito ng 100,000 bariles ng langis at 2 milyong kubikometro ng gas kada araw. Hindi naging komersyal na kapaki-pakinabang ang oil field, kaya inialok ang plataporma sa Petrobras para sa Campos Basin. Sinuri ng Petrobras ang plataporma para sa Merlin, South at Roncada Fields sa Campos Basin at napiling pinakaangkop ito sa Roncada Field. Bilang unang floating production unit, malaking pagbabago ang ginawa sa espiritu ng Columbus para magamit sa Roncada Field. Noong Setyembre 1977 hanggang Oktubre 1979, pinalitan ng Petrobras ang processing plant para makapagproseso ng mas maraming krudong langis at natural gas. Naglagay sila ng mas malaking planta ng kuryente, tinanggal ang mga kagamitan sa pagbabarena at propulsion system at inangkop ang mooring system para sa malalim na tubig. Dinagdagan nila ang payload capacity sa paglalagay ng stability boxes sa pontoon at blisters bilang suporta sa mga haligi para sa mga bagong pasilidad. Ang mga blister ay maliliit na pontoon na dinadagdag para sa dagdag buoyancy. Ang huling floating production platform ay may 2 pontoon para sa buoyancy at 4 na haligi. Matapos ang conversion, kaya ng platform gumawa ng 180,000 barrels ng langis at humawak ng 7.2 kubiko metro ng gas kada araw. Nag-ooperate sa lalim na 1,500 metro sa ilalim ng tubig. Tinawag ang rig na Petrobras P-36 at kinilalang pinakamalaking oil production platform sa mundo na nagkakahalaga ng $350 milyong. Dahil malawak ang Roncada Field, nagplano ang Petrobras ng 3 modules para magamit ang reserba. Ang bawat module ay may floating production unit na tinatawag na host unit na kumukuha ng langis at gas mula sa production wells at injection sites. Ang injection site ay lugar kung saan ipinapasok ang tubig o kemikal sa reserba ng langis. Para itulak ang langis papunta sa production wells, ginagawa nitong mas madali ang pagkuha ng langis mula sa balon. Ang P-36 ang unang host unit sa 3 planong ilagay sa Roncada Field. Ang P-36 production unit ay nasa 6 na nautical miles mula sa mga balon at nakaangkla sa 1,360 metrong lalim. Dinisenyo ang plataporma para mag-host ng 21 production wells at 7 injection sites. Ang langis mula P-36 ay nililipat sa relief vessel at pagkatapos ay sa P-47 isang crude carrier na may 2 milyong bariles na kapasidad. Ang compressed natural gas mula sa plataporma ay dinadala sa dalampasigan gamit ang network ng gas pipelines. Noong Mayo 2000, inilunsad ng Petrobras ang Module 1 ng proyekto sa Roncada Oil Field. Ang Module 1 ang unang permanenteng produksyon ng Roncada gamit ang P-36 floating platform. Nagserbisyo sa 6 na balon. Nag-produce ang P-36 ng 84,000 bariles ng langis at 1.3 milyong kubiko metro ng gas
kada araw sa katapusan ng 2001. Magpo-produce ito ng 70,000 bariles ng langis kada araw at posibleng umabot sa 180,000 bariles habang pinaglilingkuran ang 28 balon. Pagsapit ng katapusan ng 2004, pinunduhan ng Petrobras ang Module 1 gamit ang project finance loan na nagkakahalaga ng 1.5 bilyong dolyar na binabayaran mula sa cash flow ng proyekto. Dahil dito, napipilitan ang kumpanya na mag-operate sa pinakamatipid na paraan at magbawas ng gastos kung saan posible. Sa buong dekada 90, ang full-time na manggagawa ng Petrobras ay nabawasan ng kalahati mula sa pinakamataas nitong bilang, habang tumaas naman ang produksyon at operasyon sa parehong panahon. Nagbibigay flexibility sa Petrobras ang mga subcontractor na mabilis mag-hire o magtanggal ng manggagawa ayon sa pangangailangan. Noong Marso 2001, halos isang taon mula nang magsimula ang operasyon, may 175 tao sa P36. 85 dito ay crew na nananatili, ang iba ay crew na nasa loob din. Lumilipat sa iba't ibang plataporma para magkomisyon ng bagong kagamitan at tuloy-tuloy na maintenance. Noong Marso 14, 2001, may 2 gawain ang crew na labas sa kanilang normal na routine. Kailangan nilang maghanda para sa pagdating ng inspection team bukas. Suriin ng inspection team ang pagkukumpuni sa bitak ng ballast tank at stability box sa itaas ng pontoon, malapit sa likurang kanang haligi. Noong 1,900 binuksan ng crew ang mga manhole papunta sa likurang kanang kompartamento. Ang isa pang gawain para sa araw na ito ay ang pag-ubos ng laman ng emergency drain storage tank sa likurang kaliwang haligi. Ang drain storage tank ay nag-iipon ng labis na langis, gas at tubig mula produksyon. Ang P36 ay may 2,450 cubic meter na drain storage tank sa likurang kaliwa at kanang haligi, naka-install sa loob ng support column ng mga puntoon. Ang drain storage tank sa likod kaliwang haligi ay kinukumpuni mula Pebrero 10, 2001. Ang drainage o bilge pump ay inalis para sa maintenance at ang vent pipe sa itaas ng tangke ay tinakpan gamit ang blank flange o metal disc. Noong 2,221 sinimulan ng maintenance crew ang trabaho, pinapump out ang mamantikang tubig sa port o kaliwang tangke. Dahil outsourced ang crew, hindi sila naturuan tungkol sa platform na kagamitan at standard operating procedure. Ipupump nila ang mamantikang tubig sa production header, kung saan nagtitipon ang langis mula sa mga balon para iproseso. Ang karaniwang proseso ng pag-drain ay ipump ang mamantikang tubig sa production tank, kung saan pinaghihiwalay ang langis at tubig. Tinitiyak ng crew na sarado ang intake valve ng tangke sa starboard na konektado sa port tank at production header. Dapat mapigilan nito ang pagdaloy ng langis mula production ore ng port side tank papunta sa starboard tank, pero maaaring sira o hindi na isara ng maayos ang balbula. Binuksan nila ang drain valve ng port tank papuntang production header at sinubukang paandarin ang drainage pump pero hindi gumana. Habang inaayos nila ang drainage pump ng port tank, ang langis mula sa production header ay bumabaliktad at napupunta sa linya ng port at starboard storage tanks. Sa pagkakaintindi ko, nang binuksan nila ang valve nang hindi nakaandar ang drainage pump, bumaba ang presyon kaya bumalik ang langis at gas sa mga tubo. Ngayon, pumapasok ang gas, langis at tubig sa starboard tank sa kanan dahil sa bahagyang bukas o sira na intake valve. Dahil tinakpan ng metal disc ang vent line ng starboard tank habang may pagkukumpuni. Tumaas ang pressure sa tangke sa 23.15. Pagkaraan ng 54 na minuto, napaandar ng crew ang kaliwang pump kaya nabawasan ang balik langis at gas mula production header. Ang tubig mula sa kaliwang tangke ay tumatagas sa starboard unit sa loob ng 67 minuto kaya tumataas ang pressure sa selyadong kanang tangke. Sa loob ng mahigit 2 oras ang aft. Starboard drain storage tank ay nag-iipon ng 13 cubic meters langis, 1,500 cubic meters gas at 64 cubic meters tubig. Pinapataas nito ang pressure ng tangke hanggang 10 bar 5 beses na mas mataas kaysa pressure ng gulong ng sasakyan mo. Bandang 12:22 ante, Meridiem Marso 15,
umabot sa failure pressure na 10 bar ang pressure sa loob ng starboard drain storage tank. Sumabog bigla ang tangke, nagbuhos ng tubig, langis at gas sa haligi. Narinig ng crew sa port side tank ang mahina, ngunit matinding tunog ng pagsabog mula sa likurang starboard side ng plataporma habang sumasabog ang starboard tank. Kapag pumuputok ang tangke, nagkakaroon ng mechanical na pagsabog na nagpapalabas ng maraming high pressure gas. Dinurog ng high pressure na pagsabog ang isang 46 na sentimetrong tubo ng Seawater Service na siyang nagsusupply sa firefighting system. Maraming tubig at langis ang naipon sa starboard na tangke sa loob ng 2 oras. Ngayon, ang tubig dagat mula sa nasirang firefighting pipe ay bumaha sa aft starboard column. Ang bigat ng tubig at langis ay nagdudulot ng hindi pantay na timbang, kaya lumilihis ng 2 degree ang plataporma. Sa kabutihang palad, ang mataas na presyur na mekanikal na pagsabog ay hindi nagdulot ng sunog. Habang tumatagas ang tubig mula sa sirang Seawater Service pipe, bumababa ang presyon sa firing line kaya tumitigil ang daloy ng tubig sa starboard aft quarter. Matatag ang rig sa 2 degree na pagkakiling, pero nang bumaba ang presyon ng pangunahing firefighting system, nag-emergency shutdown ang processing plant. Automatikong pinaandar ng emergency shutdown ang mga seawater pump sa unahan at likurang starboard quarters, mabilis na nagbomba ng tubig papunta sa kanang bahagi ng oil rig at nagsimulang dumaloy ang tubig sa nabasag na tubo sa likurang starboard column. Ang gas mula sa napinsalang tangke ay sumingaw sa ventilation system, umabot sa main deck at pinaandar ang mga gas sensor. Bagamat unang narating ng gas ang ikatlo at ika-4 na palapag ng column, hindi ito risk zone. Walang kagamitan para pumigil ng gas. Walang gas alarm at proteksyon laban sa pagsabog. Kumurap ang warning light sa control room. Sa 17 minuto, halos 2,000 alarma ang umandar. Nalilito ang operations crew dahil sabay-sabay tumunog ang mga alarma at hindi nila alam alin ang uunahin. Napuno ng tubig mula sa fire system ang compartment sa level 4 ng haligi at umabot ito sa ventilation system. Dapat automatikong magsara ang ventilation system pero hindi nangyari kaya tumagas ang tubig sa ibaba ng haligi. Pumasok ang tubig sa ventilation opening at manhole ng ballast tank na bukas para inspeksyon. Bumulusok ang tubig sa mga manhole at binaha ang pontoon pati ballast compartment na may ballast pump at thruster equipment. Nagmadaling pumunta ang mga bumbero sa aksidente, pumasok sa aft starboard column at binuksan ang hatch sa pagitan ng ikatlo at ika-4 na palapag para inspeksyonin ang mga mas mababang compartment. Pagbukas nila ng hatch, lumabas ang makapal na puting ulap. Masyadong madilim sa compartment kaya mahirap makita ang paligid. Hindi nila nakita ang apoy o naramdaman ang init pero narinig ang tunog ng tumatagas na tubig. Hindi sila nagpatuloy ng walang tamang ilaw. Sigurado akong may mga flashlight sila pero hindi madaling inspeksyonin ang isang silid na binabaha kapag ang nakikita mo lang ay ang makitid na bahagi na tinatamaan ng ilaw ng flashlight mo. Ang makapal na puting usok mula sa ibabang bahagi ng haligi ay compressed gas na umaakyat at kumakalat sa itaas na palapag. Sa 39 na minuto matapos hating gabi, 17 minuto mula nang sumabog ang tangke sa likod kanan, isang spark ang nagsindi sa mga usok. Napakalakas ng pagsabog kaya agad nitong winasak ang bahagi sa itaas ng haligi na agad ding pumatay sa karamihan ng mga bumbero. Pinapanatili ng ballast operators ang pantay na plataporma para makalikas ang mga tauhan. Mula 0 100 at 44 hanggang 04 at 20. 138 hindi pang emerhensyang tauhan ang inilipat sa supply ship gamit ang crane at personnel transfer basket. Walang ginamit na lifeboat. Sinikap ng emergency response team sa barko na puntahan ang lugar ng pagsabog para maghanap ng survivors at suriin ang pinsala. Nakuha ang isang bangkay at nailigtas ang bumberong nasunog, ngunit namatay siya pagkalipas ng 1 linggo. Binabaha pa rin ang haligi at napupuno ng tubig ang mababang parte ng pontoon. Nagka-short circuit ang ballast pump kaya bukas ang sea chest valve. Ang sea chest ay butas sa pontoon sa ilalim ng waterline na pinagkukunan ng tubig dagat ng ballast tank para kontrolin ang katatagan ng rig. Binubuksan ang sea chest valve para pumasok ang tubig dagat sa hull at bahain ang pontoon.
Patuloy sinusubukan ng ballast operator patatagin ang P-36. Binaha nila ang port bow column para pantayin ang bigat ng tubig sa aft starboard column. Hindi nila mapigilan ang pagpasok ng tubig sa aft starboard column. Sa pamamagitan ng pagbaha sa port bow column, nagawa nilang patatagin ang antas ng rig. Pero habang mas maraming tubig ang bumabaha sa port bow at starboard aft columns, lumalalim ang pagkakalubog ng rig dahil sa pressure na kontrolin ang katatagan ng isang bahagi nito. Hindi nila napapansin ang dalawang bahagi. Hindi na nakontrol ng crew ang P-36, tumagilid ito ng 6 na degree at patuloy na lumubog sa dagat. Nagpasya ang crew na lisanin ang rig at pagkaraan ng alas 6 ng umaga, isang helicopter ang naglikas sa natitirang crew. Patuloy na pumapasok ang tubig sa bukas na ballast tank. Bandang 8:15, tumagilid ng 16 na degree ang P-36 dahilan para maabot ng tubig ang bukasan ng chain locker sa main deck level. Dahan-dahang at tuloy-tuloy na lumulubog ang platform, tumataas ang pagkakatagilid at pagsapit ng alas 3 ng hapon, umabot ito sa 21 degrees. Nagbuo ang Petrobras ng grupo para sagipin at palutangin ang platform noong madaling araw ng Marso 16. Lumubog pa ito ng 20 sentimetro. Nagbomba ang grupo ng nitrogen sa stability box sa tabi ng nasirang haligi para mapalabas ang tubig sa binahang compartment. Hindi ako sigurado kung bakit nitrogen ang pinili. Siguro dahil hindi ito sasabog o magliyab sa apoy. 2 barko na may tangke ng nitrogen at air compressor ang naglayag sa lugar ng aksidente at nagbomba ng nitrogen sa haligi ng gabing iyon. Nagsimula sila sa 4,000 at 100 tonelada ng nitrogen para mailabas ang 1,000,000 litrong tubig mula sa binahang kompartamento. Noong Marso 17, sinimulan nilang magpasok ng compressed air sa ibang tangke ng plataporma hanggang ito ay tumatag at huminto sa paglubog. Dumating ang salvage team ng Dutch na S. Smith at sila ang namahala sa operasyon. Matatag ang oil rig buong araw. Itinigil ni Smith ang pagpapapump ng hangin at nitrogen sa plataporma bandang alas 6 ng gabi. Kinabukasan, 18 sumampa ang team niya sa plataporma para selyuhan ang air vent para makapagpump ng mas maraming nitrogen at hangin sa ibabang bahagi ng mga haligi. Bumaba ang mga diver sa 50 metro at nagdrill ng mga butas sa nakalubog na buoyancy tank at ikinabit ang mga hose para magpump ng nitrogen. Pero hindi nila makabit ang mga hose sa mga binahang buoyancy compartment. Pagsapit ng 11 ng Marso, lalong lumubog ang P-36 at tumaas ang pagkakakiling nito sa 25 degrees. Bumalik ang dive team ni Smith para muling ikabit ang mga hose sa mga nakalubog na compartment. Pero lumala ang panahon, kaya naging mahirap isagawa ang pagsisid. Muling itinigil ang proseso matapos hating gabi ng Marso 20 na iulat na 30 degrees ang pagkakiling ng plataporma ayon sa mga tauhan ng support vessel. Nagpasya ang team ni Smith na putulin ang mooring line at riser, mga tubong nagdadala ng krudong langis mula dagat papunta sa plataporma. Habang inihahanda ang pampasabog para putulin ang riser, lalo pang lumubog ang plataporma. Noong 11:40, tuluyang lumubog ang P-36 sa ilalim ng tubig, 67 nautical miles mula sa baybayin ng Brazil sa lalim na 1,300 at 60 metro. 9 na katawan mula sa firefighting team ang lumubog kasama ng rig. Dahil sa laki ng plataporma at lalim ng tubig, mahirap itong iahon mula sa ilalim. Matapos ang aksidente, nagsagawa ng 3 buwang investigasyon. Nagdesisyon ang komisyon na maraming dahilan sa aksidente at walang iisang dapat sisihin, ngunit di nila inalis ang posibilidad ng human error. Iminungkahi ng komisyon na suriin ng Petrobras ang ilang proseso sa oil rig, gaya ng pagbawas ng papeles para makapokus ang mga manager at supervisor sa pagpapatakbo. Kailangang sanayin ang lahat ng tauhan sa barko at dagdagan ang gas detecting devices. Iminungkahi rin nila na huwag maglagay ng production process tanks o vessels sa loob ng support column ng mga pontoon ang mga gumagawa at nagpapatakbo ng rig. Nang lumubog ang plataporma, may 1.2 milyong litro ng diesel at 350,000 litro ng krudo sa barko. Sa unang 24 na oras, halos 350,000 litro ng langis ang tumapon sa karagatan. Para mabawasan ang epekto sa kalikasan, 26 na barko ang nilagay sa lugar ng aksidente
Gamit ang dispersant, skimmer at 32,000 metrong boom, ang Petrobras P36 ay nagkakahalaga ng $350 milyong at na-insure ng $500 milyong, ngunit napatunayang pabaya ang Petrobras na nagdulot ng aksidente. Hinati ang gastos sa estruktura ng kumpanya ng siguro at Petrobras. Tumaas ng 400% ang insurance premiums para sa Petrobras mula 7.5 milyon hanggang 48.8 milyong dolyar sa sumunod na taon.